magandang hapon, magandang umaga, magandang hapon na pala. At nakakapanibago po, praise God. Dahil feeling ko ako na yung magpipreach ng worship. Dahil yung oras na to is worship at oras ng worship time natin, but nabaliktad po. So, praise God for the opportunity po na mabigyan ng oportunidad na makapag Sunday school sa araw na to, and it's only by the grace of God dahil ang dami po nating able, no? Marami po ditong mga Bible school student, mga magagaling sa mga but this is a challenge for me na kahit na by the grace of God tayo po ay at so much for that. Habang tayo po nakatayo man lang din ay let us open your Bible in the book of Exodus chapter 19. Itutuloy lang po natin yung ating nasimulan ng ating pastor na Sunday school lesson. Amen. So open your Bible in the book of Exodus chapter 19 verse 7 to 15, and tayo po ay magsasalita ng pagbabasa, no? So reading now. Ready na po ang ating media team. So Exodus chapter 19 verse 7, the Bible says, "And Moses came and called for elders of the people and laid before their faces all these words which the Lord commanded him." And the Lord said unto Moses, "Lo, I come unto thee in a thick cloud, that the people may hear when I speak with thee, and believe thee forever." And Moses told the words of the people unto the Lord. "And be ready against the third day, for the third day the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai." "There shall not an hand touch it, but he shall surely be stoned or shot through. Whether it be beast or man, it shall not live. When the trumpet soundeth long, they shall come up to the mount." Altogether now read. "And he said unto the people, Be ready against the third day, come not at your wives." Let's bow our head. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for allowing us to be here to finish our worship service, Panginoon. And now, as we approach the Sunday school lesson, we ask your guidance and protection, and your wisdom and guidance, Panginoon, to understand your principles regarding, Panginoon, sa amin pong Sunday school lesson. Thank you for the words that we have heard. Thank you for allowing our pastor, Panginoon, to preach the holy word, and salamat, Panginoon, sa mga reminders that we need not to take worship as a common thing, Panginoon. Thank you so much, Panginoon, because we are always reminded by your word, and salamat dahil meron kaming mga salita mo, Diyos, na pinag-aaralan. We ask that give us the understanding, Lord, na hindi lamang dumaan sa aming tainga, but may apply namin all the things that we learn from your words, Panginoon. Lord, enable us, Panginoon, enable me as your servant, Panginoon, na hindi ako karapat-dapat sa pulpitong ito, but Lord, enable me, humble me, Panginoon, na hindi po ang iyong lingkod ang maitaas, but ikaw lamang po, Lord, ang maitaas sa araw na to sa amin pong Sunday school lesson. Lord, may you bless the words that we have been read, Panginoon, na ito po ay
maunawaan at maintindihan namin. We bring back all the glory. In Christ's name we pray. Amen. Please be seated. Salamat po. At ito pong lesson ay narinig na po natin yung first part. Since yung ating pastor po ang unang nagbahagi. Ano po? So, so alam nyo na po yung title ng ating pong lesson. So, I just want to recap lang po muna yung unang bahagi na i-lay down ng ating pastor. So, the topic, it starts before it starts. No? So, itong yung nabasa po natin na tinatawag na text ng ating it speaks about the big event, no? It speaks about the big event na ano ba yung big event dito, no? Yung big event dito ay makikita po doon sa verse 9. So kung ulitin po natin basahin yung verse 9, and the Lord said unto Moses, Lo, I come unto thee in a thick cloud. Parating yung Panginoon in a thick cloud. No? That the people may hear when I speak with thee. Yung big event na to ay dadaluhan ng ating Panginoon, pupunta ng ating Panginoon na makakapakinig, kailangan marinig ng mga tao, no? When that the people may hear when I speak with thee and believe thee forever. And Moses told the words of the people unto the Lord. Kaya nga itong tinatawag na verse na to, ito yung big event na padadaluhan ng ating Panginoon. So, big event because the Lord God will come down in a thick cloud na hindi karaniwan laging ginagawa. No? This is a big thing. Kaya nga, God said to Moses in verse 10, following in silent reading, and the Lord said unto Moses, go unto the people. Kaya, i-gather mo yung mga people. Sabi ni Moses, gather unto thy people and sanctify them. No? Sanctify them today and tomorrow. So, yung preparation na sinasabi dito, the preparation of the big event. Kaya nga po, pinag-aaralan natin yung big event na to because yung event na yan, hindi po yan mangyayari ng tinatawag na magiging successful kung wala pong preparation. Ito po yung pinag-aaralan natin today is about before, malayo pa yung big event na sinasabi on the third day pa lang, pinaghahanda ng ating Panginoon that on this day, we have to prepare. And tomorrow. Kasi hindi lang may prepare mo ngayon eh. Kung magpiprepare ka ng halimbawa sa isang birthday, matagal pa, bago pa ilang buwan pa lang yung birthday ko, pagkahandaan ko kasi 50 years old. No? O halimbawa, ba lang, or 60. Paghahandaan ko kasi marami akong iimbitahin, marami akong iluluto, so preparation is long before it takes. Hindi po, wala pong event na tinatawag na katulad nung sinabi ng ating pastor mo nakaraang linggo na wala pong event na ginawa at the same day or event na ginawa day after kasi walang preparation. So, so ang instruction to God with tinatawag na Moses, go unto the people, gather them, and sanctify them. Today, tomorrow, and let them wash their clothes. No? Pinaghahanda. Kailangan plantsahin nyo yung damit nyo. Wala pang plantsa nung panahon na yon. wala pang amorbidente or tinatawag na softener. So, ang sabi, let them wash their clothes. No? Dapat maging presentable pag makikipag-meet sa ating Panginoon. Right. Amen? And be ready. In verse 11, sabi niya, and be ready against the third day. No? For the third day the Lord will come down in the sight of all the people in Mount Sinai. Makikita, mawi-witness ng ating mga anak ng Panginoon or lahat ng mananampalataya yung pagbaba ng thick of clouds ng ating Panginoon because
nireveal dito that He will come down in a thick clouds. No? So, ang tanong, how long do you prepare for an occasion or an event? Paano ba yan tayo nagpe-prepare sa mga event na paparating, no? At gaano kabilis tayo mag-prepare o maghanda, no? So if you plan for an event at gusto mong maayos ito, katulad ng sinabi ko kanina, matagal pa bago mo planuhin yung isang event na to. Okay? Pinaplano mo na dapat. So, our text, there is going to have a big event. Katulad ng sinabi ko kanina, a big event because God is going to meet people in a thick clouds by speaking to Moses, witnessing by the people of God. No? Ito yung tinatawag na kailangan paghandaan na yung paparating na handaan. No? Ihanda na yung paparating na handaan. Ayan. So, it starts before it starts. No? Bago pa lang yung parating na big event, ihanda na ang lahat. Ihanda na, prepare yung unang-una, of course, unang-unang ihanda natin yung puso. Kasi kung hindi handa ang puso, nakasimangot kang pupunta. Nakasimangot po tayong pupunta at hindi po pagdating dito, puna doon. Yung hindi po yun ang handa, yung ating nagiging reaksyon kapag hindi po handa yung puso. Kapag maayos at tinatawag na handa yung ating puso, nakangiti, at syempre babatiin lahat ng madaanan. Yan. So, kasi may pag mga nakangiti, kahit mga iniiwasan yung mga taong walang pakialam. So, pag maayos ang puso, binabati lahat. Yan. So, syempre, tayo host ng event. Halimbawa, parating na yung ating WMC, nandito lahat ng mga delegates, bisita. Anong ipapakita natin kung tayong ang host tapos isnabero tayo? So, ano yung natin, di ba? So, maayos yung ating paghahanda. So, sayang yung paghahanda natin kung ang unang tingin sa atin is tinatawag na barmanto, no? Sila pa naman yung host pero isnabero, wala man lang di man lang ako kinamayan. Hindi man lang ako So, mahalaga pala yung tinatawag na yung puso, yung unang naghanda. Amen? Yung unang puso ang dapat naghanda. Kahit na maraming instances ng event ay ginagawa natin long before na pa lang, ginagawa na natin ang paghahanda. Di po ba? Walang kasalan na naghanda ng yung araw na yon, no? Ang kasalan a year before pa lang ng 1 year before pa lang yung event, naghahanda na. Kasi sinusukatan ka ng trahe de boda, di ba? Pinapakain pa yung baboy na di ba? Ihahanda yung lechon, yung papasukan mo ng mansanas, ihahanda pa yan, di ba? So walang event na hindi hinanda before. Okay? Kaya 2 to 3 years ang preparation. So mahalaga yung preparation. Mahalaga, napakahalaga. Hindi po bara-bara kasi pag naghanda ka at puro bara-bara lang, puro comment ang mangyayari sa'yo. Puro comment. Hindi mo may iwasan na nag-imbita pa naman pero puro pa naman kung handa na to. Ano pa naman handa niya, wala namang handa. So, nag-imbita pa. So, comment. Ang dami, iiwasan natin comment kasi this event is a big event. Hindi lang ito basta big event. Yung hinahanda po natin na event is event ng ating Panginoon. It's the work of the Lord. Amen. Hindi po natin pwedeng basta-basta or bara-bara ang paghahanda. Kasi nagre-represent tayo. Inire-represent natin yung Panginoon dito. So, yung paghahanda, puso pa lang na inanda natin,
and then follows by our physical appearance. Kaya nga sabi ito, maglaba kayo ng yung damit ninyo. Plantsahin ninyo, ibilad nyo sa, tawag dito, paputiin ninyo. Maglaba kayo. Di ba? Sabi niya dito, wash your clothes. Kaya nga, napakahalaga po yung paghahanda. No? Even sa lahat ng mga kahit na ikaw ay magplano ng mag-travel, maraming preparations po yung mga ginagawa natin dito. You have to prepare for yung bookings before. Kasi hindi ka pwedeng pumunta ng travel na wala kang booking, hindi ka tatanggapin. So you have to book earlier para marating. Bibili ka ng ticket before para makamura. Di ba? So, lahat ay mga preparations before pa lang ay nagpe-prepare na po tayo. So, therefore, preparation is a must. Mahalaga yung preparation dahil mapapahiya po tayo kapag tayo ay tinatawag na walang handa kapag dumating yung event. So, how we see it? In Exodus chapter 19, Israel was about to experience one of the greatest moments in history. God Himself will descend upon Mount Sinai before the eyes of the people. Ito yung tinatawag na Exodus 19 na kung saan preparation na bababa yung ating Panginoon. But before the thunder, before the trumpet, before the mountain trembled, before God came down, preparations already started. No? Mahalaga kasi yung preparation. Hindi natin pwedeng iwasan. And as we approach our World Missions Conference, we must understand the same truth. No? Ganon din yung preparation natin sa ating paghahanda kasi mahalaga. Before the conference begins in the calendar, it must begin in our hearts. So, napakahalaga pala na puso ang unang inihahanda. Puso ang unang inihahanda. And it starts before it starts. Ito na yung na takal ng ating pastor, that it starts with a ready perspective. No? A ready perspective means is a mindset that sees something that right away before it even begins. Alam nyo po yung tinatawag na yung perspective mo, yung nandoon na yung isip mo sa event na ito dapat ang mangyayari sa event, maganda, yung presentable, ready lahat at mga choir ay talagang todo yung handa, walang nagkakasakit, walang ng boses. Yung mga bisita, yung mga always na-entertain lahat. So yung focus mo, yung mindset mo, yung preparation mo is there. Nandoon na napakaganda. Ang ganda ng kalalabasan ng ating kasi we prepared for that. A moment before us, ito na yung moment. Yun po yung ating perspective. Maganda yung kalalabasan. No? So, binivisualize mo na ito na mangyayari is positive yung kalalabasan. And number one, ito po yung tinakal ng ating pastor, a moment that must be recognized. Yung moment na to ay dapat alam ng lahat ng mga kapatiran. Siguro naman lahat alam ng ating mga kapatiran na meron tayong darating na event. No? So, kung hindi pa siguro, kung sino man po yung hindi pa nakakaalam, siguro wala naman siguro sa atin dito na hindi pa alam yung parating na event. Kasi kung hindi ka kapatiran kasi hindi mo alam. Kasi hindi ka kapatiran, hindi ka member kung hindi mo alam na may paparating na event. Amen? So, sabi ng verse 10 sa ating text, verse 10 to 11, and the Lord said unto Moses, go unto the people and sanctify them today, tomorrow, let them wash their clothes. Verse 11, and be ready against the third day, for the third day the Lord will come down in the sight of all people upon Mount Sinai. So, when God gives a timeline, He expects more people to prepare. No? Kapag ka nagbigay ng timeline ang Panginoon, kahit na yung teacher, pag nagbigay na may assignment, di ba? Nakaka-relate ang mga Bible school teacher, pag nagbigay ang teacher ng assignment,
Siyempre, ikaw, magpiprepare ka ng assignment. Pagpasok mo in the next day, prepared ka, you have your assignment. Di ba ba? So, when God gives a timeline, expect the people to prepare. Mag-i-expect din yung Panginoon na tayo ay naghanda, nag-prepare, naging maayos. No? This is the big moment that they had to prepare because God will come down. No? So, nag-i-expect yung Panginoon dahil parating siya. No? Hindi ma-prostrate yung Panginoon kung nagsabi na siya na I will be going down on a thick clouds, but on the third day walang nadatnan. Nagsabi na ang Panginoon before. Ganon din, no? Ganon din yung sa atin na a year pa lang nagsabi na tayo mag-i-invite tayo ng mga bisita. Mag-i-invite tayo ng bisita pero pagdating ng event walang bisita. So anong pakiramdam ng nagtayo ng event, naghanda ng event tapos walang bisita? Right. Ito yung pakiramdam ng ating Panginoon na gather people, ipaalam sa mga kapatiran, prepare for them, sanctify them, and wash their clothes. No? Maging maayos. So the preparation ng ating event is kailangan unang-una prepare yung hearts, yung sarili, maayos yung isipan, maayos yung outward appearance. No? Kasi kung maayos yung outward appearance, maayos din dapat yung inward appearance natin. Kasi it reflects sa atin makikita ng mga bisita. It reflects, no? Magre-reflect. So, God Himself was about to descend upon Mount Sinai before the eyes of the nation. No? He wanted them to have a right perspective before the day approach. No? A right perspective. Ano po yung right perspective? Na kailangan tama yung kaisipan nila na pupunta sila doon, hindi walang iba silang iisipin, wala silang kundi makikipag-meet sa Panginoon because they are meeting God. No? So, God set a specific timeline, not today, tomorrow, you have to prepare because the third day, you will meet the Lord. Amen? So, the same thing with our team, with our situation that we are tinatawag na expecting a big event. Our timeline now is we are standing this week. So, the following week is malapit na. The following week is diba? 24. So, 24, so 2 weeks from now, here comes the big event. So, in the same way, our World Mission Conference should not only affect us once the conference begins. It should already be shaping our mindset, no? Even before the first event will start. So Friday pa lang ng ating event, dapat nakaprepare na yung ating mga susuotin. Meron tayong tinatawag na mission night, Saturday night, at saka yung big event, yung ating pong tinatawag na church anniversary, no? It should already be shaping our mindset, no? Hindi kung kailan malapit na yung conference, saka tayo maghahabol ng yung bibilihin ko yung uniform, hindi pa ako nakabili, no? Saka ka pa lang magre-repair ng sapatos ko, ito wala pa akong takong, no? Hindi pa kasya yung sapatos ko. So event na yon, saka ka pa lang maghahanap. Di ba? So, hindi makatarungan na ang haba-haba ng paghahanda at the same day, saka ka maghahanap ng sapatos. Yung mismo yung sapatos na sa haba-haba ng wala ka pang ipin-repair na sapatos, no? So, ganun din. We prepare for, wala pong naghanda na mag-i-invite ka ng 100 people, 100% visitors, pero yung catering mo, hindi mo pa natawagan. Wala ka pang inihandang catering. So, anong ipapakain natin?
No? Yung mga practices natin ng mga choirs, napaka ano natin ng mga choirs natin, naghahanda po yan. Hindi po yan basta-basta. Long before, a year ago, bago pa lang yan, binigay na yung papraktisin. Amen? So, a perspective is not looking at it as a calendar event that you'll just attend. No? Ito yung perspective na okay lang kasi yung linggo, normal lang naman yung linggo. Wala akong, normal naman yung linggo na umaatin ako eh. So, wala. Atin lang. No? But a day where God may speak to your heart in a very special way. Ito yung time na dapat nangungusap yung Panginoon sa atin in a very special way. Kasi kung hindi nangungusap na sa puso mo yung Panginoon habang ikaw ay a day upon Sunday na nag-a-attend tayo ng worship service, but hindi na tayo na re-revive, hindi na tayo na-apektuhan about the message, there's something wrong. Right. There's something wrong kasi baka mamaya your heart is being already hardened. Kasi marami na nagpupunta ng church na hindi na naapektuhan ng mga mensahe. So, mahalaga yung tinatawag na right perspective of this event. This big event will remind us that love of God's love of His Word. Nagkakaroon po tayo ng event na ito, it is because we love God's work. Hindi tayo gumagawa ng event ng World Mission Conference para lang mag-aksaya ng pera kasi maraming offerings. Kailangan natin gastusin. No. It's wrong mindset. Wrong perspective. Kaya tayo gumagawa ng event na to because we want to cater souls. We want to cater more souls na malaman yung gawain ng ating Panginoon. So WMC World Mission Conference is not just for missionaries. It's not just for delegates na nakikita lang natin para lang ma-meet natin yung mga delegates, ma-meet natin yung mga missionaries. No. It is for God's people and it's not an event for contribution either. Kasi sasabihin, ano na naman, World Mission na naman, anniversary na naman, ambaga na naman. That is our wrong perspective. No? Burden hearts against for the world and aligned us with His purpose. Kailangan yung purpose nitong event na to na align sa puso natin, na yung puso natin na magdadala ng kaluluwa para mapuno yung gawain ng ating Panginoon. That is our right perspective na anong purpose tayo maghahanda mag-world mission? It's because for the souls, for the work of the Lord. Amen? And that is why a ready perspective matters. Ayan. So yun yung unang tinatawag na perspective, yung unang inanong ng ating pastor, na yung unang point, a moment that must be recognized. Dapat ni-recognize nila yung event na ang Panginoon pala yung paparating. So we have to prepare. We have to wait with the Lord with malinis, maayos, prepared mindset, no? And the second point is a mindset that must be right. Unang point kanina, a moment that must be recognized, and second point, mindset that must be right, no? Right, tama. Yung mindset natin ay tama, no? So, according to verse 10, the Bible says, "And the Lord said unto Moses, Go unto the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes." So, pinaghahanda ang mindset dito na tama yung ating paghahanda. Kasi kung maghahanda ka rin ng malinis, naglaba ka nga, pero yung puso mo and isip mo ay wala sa kalooban ng Panginoon. So, baliwala yung pinaghanda mo. After God made them recognize the moment,
he now dealt with how they should approach the moment. No? Paano mo i-approach yung moment? Ikaw ba yung pag napunta sa isang event ay puro puna yung magagawa mo dito kasi hindi ka na involved eh. Hindi ka na naghanda ka pero parang ang tingin mo ay iba naman to, hindi inayos yung puro puna, no? Puro puna yung gagawin mo kasi hindi maayos yung puso mo. Kasi hindi right, no? Kasi ano ba naman yung catering nila? Puro paulit-ulit na lang yung ulam. So, ang daming puna. Di ba? Yung pupunin natin yung ulit-ulit na lang yung ulam. Okay. So, we should just stop and rest knowing that big day is coming. Huwag nating tigilan na yung isip natin mayroon paparating. Kasi pagka nagkampante tayo, pagkampante lang tayo sa bahay na anyway, mga nagsusulwining naman sila eh. Anyway, si pastor naman eh, maraming mga inimbita, marami namang so nagiging kampante. Nagiging wala tayong pag nagiging kampante, wala tayong gagawin. So parang what's more na nagkaroon tayo ng big event tapos wala tayong gagawin. So in recognition is good, no? But shouldn't end there. Na-recognize mo na yung event na the Lord is coming on a thick cloud. Tama, ang Panginoon paparating. Anong gagawin ko? Hindi mo ba nare-recognize na pinaghahanda ka, pinagsasanctify ka, pinaglalaba ka ng damit? So, that's your recognition. Ma-recognize mo na yung Panginoon ang nagbibigay ng event para maghanda ka. So, yung event na to is we are preparing for the big event for the Lord. Hindi tayo mag-event na wala kang gagawin, wala tayong gagawin. So, God told to Moses to sanctify them. Sanctify means set them apart, prepare them for the holy moment. This is a holy moment. Yung pakikipagtagpo nila sa Panginoon in a thick cloud sa Mount Sinai is a holy moment na hindi pwedeng bali-baliwalain. No, na bibihirang mangyari ang panahon nila ni Moses nung time na yon na bababa yung Panginoon. No? And wash their clothes. Anong ibig sabihin? Bakit pinag-aton? Outward act of preparation. We need to be presentable. We need to act as prepared, showing our seriousness and readiness. No? Maging ready, maging handa. Maging handa yung ating sarili na hindi natin mapapahiya yung Panginoon sa ating mga kasuotan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng uniform, maayos na kasuotan because we don't want to yung mapahiya yung ating Panginoon sa ating ginagawa. Amen. And in verse 15 nakalagay dito na they were also instructed, come not at your wives. No? Huwag niyong isasama yung mga asawa niyo. Hindi po dito binabaliwala yung mga asawa. No? But hindi po ito yung tinatawag na binaliwala yung mga asawa dito kasi punta kayo ng Mount Sinai pero iwanan yung mga asawa niyo. Kasi sila pala yung naglaban ng damit niyo. No. No. Iwanan nyo, no. Come not at your wives, because the washing of garments, the abstaining, and the preparation all pointed one truth. And that was not ordinary day. Hindi ito isang ordinaryong araw na binabaan pa ng Panginoon. Kasi kung hindi ito ordinaryo, bakit bababa ang Panginoon? For what reason? No, kaya nga this is a very special day na magaganap para sa mga mananampalataya kasi gustong ipakita ng Panginoon at ipaalam sa kanila na ang Diyos,
no? Yung Diyos ay bababa at totoong Diyos na makikipag-usap kay Moses, maririnig niya yung kanyang tinig. Amen? So, their routine, comfort, and normal activities had to pause. No? Matitigil yung mga, kung ikaw ay wawalis, naglalaba, namamlansya, itigil mo kasi ito yung panahon na kung saan merong magaganap na magandang event. Because their focus was supposed to be fixed on God and was about to do. Dapat ang mapokus yung gawain ng Panginoon, hindi yung gawain na paglalaba, paglilinis, pagmamalansya. Hindi yun pwedeng mapokus, at ang pwedeng mapokus dito yung gawain ng ating Panginoon. Amen? And a ready perspective must be met with the right mindset. Yung mindset na tama yung ating gagawin para sa ating Panginoon. It is easy to count days without preparing, but sanctification must the heart of every right preparation. Okay? Madaling magsabing ilang araw, pagkatapos naman yan, tapos ano na wala namang mangyayari no? Madaling mag-count ng days na sige, total naman mabilis lang lilipas yan. So, yung right yung perspective mo, yung right motives mo is parang binabali mo yung presensya ng Panginoon dito. It is because alam nyo, they can look practical like washing your clothes and abstaining from normal routines, but the meaning behind it was spiritual. Walang nabago sa spiritual mo kung ikaw ay parang binabaliwala mo lahat yung mga preparations na to. Kasi ang preparations na to hindi siya normal na ginagawa. It is ang mababago dito is our own spiritual, no? Hindi yung spiritual. Oo, binago mo yung physical mo kasi naligo ka, nag-ano ka, pero kung wala namang nabago inwardly, baliwala yung event. Baliwala yung event, no? So when we prepare our clothes, we prepare to be presentable, outwardly clean. Malinis ka nga. And when we clear our schedule and file our leave, we prepare to be intentionally present. So malayo pa lang naghanda na yung ating mga kapatid, mga taga Malta, Poland, nag-file na ng mga leave yan para lang makarating dito. No? At syempre, they are intended to attend our event. Kasi ang mindset nila, so May, magkakaroon ng event, so I'll file my leave now para maka-attend ako. So, yun yung preparation para sa ating mga kapatid na gustong maka-attend, gustong ma-meet yung tinatawag na event na they take it as a very important event. No? Kaya mahalaga yung preparation before. When we practice songs and do our best, we prepare to be used in preparing hearts for God's message. Di ba yung mga bago pa lang mag-preaching ay may mga song offerings, di po ba? Yung song offerings na yon naglalaman ng mensahe ng ating Panginoon. So, habang kinakanta, inaawit, piniprepare na yung puso natin na nangungusap na. Yung kanta nangungusap para ihanda yung ating minds and puso para sa pakikinig. Pag nalatag na yung mensahe, ramdam mo na yung mensahe. But pag walang nangungusap na sa'yo at baliwala yung ganun lang yung kanta, yung kumanta ang tinignan mo, hindi yung kanta. So sometimes ganun ang nangyayari. Tinitignan natin yung kumakanta. So yung kumakanta mismo yung nakikita mo. So yung message hindi mo na naintindihan. The same thing yung nagpi-preach, yung tinitignan mo yung nagpi-preach, hindi yung preaching.
No? Yung mali nung nagpipreach ang tinitignan mo. So may mali. Yung heart natin kasi ang tinitignan mo, pronunciation nito mali-mali. Yung mga ano nito mali-mali. So yung tinitignan natin puro mali, no? Yung hindi maayos yung paglalatag, hindi maayos yung ganito ganyan. So ang daming maling mapupuna kapag hindi maayos yung puso natin. So right perspective, right mindset, yun po yung gustong ilatag dito ng ating message na pinag-uusapan. Amen? Right. So, but when God asked them not to come to their wives or to abstain, hindi dahil sila naglaba. It is also means that we need to set aside our routines and comfort. And to have an undivided attention with what is coming. No? Kasi baka naman kasama yung asawa mo, baka naman ganun yung asawa mo yung hindi hindi makakapag-concentrate. So hindi mo naman dinisregard. So hindi lang pinadalo ng ating Panginoon yung mga asawa natin, hindi dahil hindi sila importante. Importante ang mga kasi mahalaga yung mga asawa because they are praying, no? They are praying for you. Pero at this time na hindi pinasama ng Panginoon because God doesn't want to divide the attention of all men, no? Kasi all men ang pinaano dito mahalaga kasi ang men. Ang men kapag ginather ang men, napapansin niyo nung kumuha ng Panginoon ng mga disipulo, men ang kinuha, hindi women, no? Kaya dito nung bumaba ang Panginoon in the thick clouds, they gather all men. All men ang ginather dito. So hindi para disregard yung mga asawa, but to avoid undivided attention with what is coming. And it is because at the end of the day, God was not just preparing their schedule, He was preparing their spirit. No? Yung kanilang spiritual, no, mindset ang ipiprepare. And the same way, the World Mission Conference should not only affect our calendar, it should affect our hearts. No? Malapit na yung World Mission Conference natin. Apektado ba yung ating puso? No? Mayroon ba tayong concern sa mga missionaries? Meron ba tayong concern sa mga kaluluwa? No? So, affected ba tayo or the same lang din yung ilalagay ko kasi ganun din. Walang epekto yung World Mission Conference. So kung parehas lang din yung ating ilalagay na mission, hindi ibig sabihin hindi tayo na-steer. So ulit-ulit lang, ganun din. Last year, ganun din yung binigay ko. Ngayong taon, nagdagdag ng missionaries pero hindi ka nagdagdag. Nagkiklaim tayo ng magdadagdag ng missionaries pero tayo hindi nagdagdag ng giving. So, hindi na-steer yung ating puso. So, ang kiniklaim natin dito is that magkaroon tayo ng ma-steer yung puso natin na marami pang gawain ito ng Panginoon. Di po ba? So, kung magkakaroon tayo ng maraming missionaries, pabor sa atin na hindi tayo nakakapag-win doon sa mga ibang lugar, pero through them na ipapaabot natin yung so why not give more to the missions? Why not more give to to support missionaries? Kasi maraming missionaries na umaalis na sa field because of no support. No support. Kaya let us encourage yung mga kalalakihan. Kasi yung mga kalalakihan na ma-encourage sila na gumawa ng ginagawa ng ating Panginoon, to go to the field. Kasi kung ipapakita natin na parang namumulubi lang yung mga missionaries, walang mai-encourage na lumabas. Wala pong mai-encourage na kasi walang nakikitang support. But kung makikita ng mga missionaries na to that we are full support, ang encouragement from the
the man himself na nagsuko ng buhay is that, okay, I will go to the field kasi maraming suporta. Maraming suporta. Unang-una, suporta ng Panginoon and support for the God's people. No? Kasi God's people lang manggagaling yung support ng ating Panginoon. No? Kaya nga hindi ka gumagawa ng ministry dahil nakikigaya ka lang. Hindi ka gumagawa ng ministry dahil because you have a clear, dapat ginagawa mo yung ministry because you have a clear minds and a clear hearts. That's why what happened is what? We deliver the task but the heart is not settled. Kung minsan, maayos mong nagagawa yung mga ministry natin. Maayos. Maayos yung mga ginagawa nating ministry. Halimbawa, example lang ang mabigat ditong ministry is yung event. Halimbawa lang example lang. Yung event na to, na i-deliver ng maayos pero ang daming reklamo. Ang daming reklamo na halimbawa, hindi ako nakatulog kasi hindi sila nakakatulog. Walang tulugan yan, ang event ministry ay walang tulugan. So, given the fact na hindi sila nakakatulog, nagawa nila ng maayos, but deep inside, murmur. Ano pa naman to? No? Nagmumurmur sila because hindi sila nakakatulog. So, they na-deliver nila yung task, but they murmured. No? Hindi sila na settled yung puso nila. So, we do things in the energy of the flesh, not in the power of the Spirit. Sometimes, gumagawa na lang tayo, hindi tayo nagre-rely na Panginoon pa rin ang nagbibigay, nagre-replenish ng lakas. So, dapat, we bring back the glory. Kung tayo ay napagod sa gawain ng Panginoon, we bring back the glory. Because God will replenish your strength at the end of the day na nawala yung mga pagod natin. Amen? So, we become busy serving the event while slowly losing sensitivity to God's behind the event. Amen? So, napakagandang isipin na yung event natin, nag-expect tayo ng magandang kalalabasan. It is because yung puso natin is prepared. Magmula sa puso, magmula sa ating mga physical at yung ating inward na i-cater natin lahat ng mga bisita at mga delegates nang tayo ay masaya. Hindi tayo nagpipretend na maraming problema, maraming utang, maraming bayarin, pero pagdating dito, dala-dala natin yung mga problema. So at the end of the event, at the end of the day, yung problema natin sa bahay, disregard. Kaya nga, wag natin dalhin yung problema sa pananambahan. Kasi we have to focus on the Word of God. Ano yung mapapakinggan ko? Ano yung kung ano yung salita ng Panginoon na mabibless ako sa araw na to? No? Let us disregard. Amen? So the success of the event to come is not just flawless or flow of the program, but our open and ready hearts for the Lord's message. So nagpunta ka sa event or nagpunta ka sa World Mission Conference na hindi ka na-steer because hindi ka nakapag-focus sa message. Anong purpose ng pagpunta mo kung hindi man lang na-steer yung puso mo? There are, ilan yung ating speakers? 4, 5 speakers. Sa 5 speakers na yan, hindi man lang na-steer yung puso mo. Sa mga ilang araw na event, wala man lang nabago, no? Hindi man lang nadagdagan yung aking giving, no? Hindi man lang nadagdagan yung no? So, sa dami ng speakers nga, hindi man lang tinatawag na na-steer yung puso natin, there's something wrong in our hearts, no? God wanted more than attendance from Israel. He wanted readiness from Israel. The same true with us, no?
yung attendance mo dito na pag-attend every Sunday upon Sunday or attendance mo sa big event na to is para lang ipakita na ikaw ay ready na, handang-handa na salubungin yung big event. Kaya that is why we would make this conference leave a lasting impact. Yung impact na yung tao pag nakarating dito, ang tingin sa atin ay iba, spiritually level. Yung hindi tayo nagpapakitang gilas, but ipakita natin yung spirit-filled na pag-accommodate sa kanila. Because we are catering them na tinatawag na nakikita mo bilang isang Kristiyano, ipakita natin ng buong buo na ilatag natin, no? Ilatag natin yung spiritually accommodating, no? Na wala tayong itatago. Amen. So, magkaroon man ng impact, no? Magkaroon tayo ng impact na paglabas nila dito sa lugar na kung saan inimbita natin sila, hindi nila makakalimutan na meron silang napakinggan. Meron silang meron silang nag-share sa kanila ng salvation. Meron silang baon pag-uwi nila, ligtas sila. So, nandoon na yung natin na nagawa natin yung parte natin. Kasi we invited visitors more than we expected, or we invited visitors na hindi man sila dumating, at least we do our part. Ang mahalaga kung hindi mo ginawa yung parte mo, no? Ang mahalaga kung hindi natin ginawa yung kaparte natin. So, time na po ba? Nako, time na. So, sayang meron sanang pang third point, pero it's napakaganda ng message. But hindi natin kayang because yung third point mahaba rin. So I hope na tayo po ay na-steer yung ating puso, because we have to prepare for a big event. We are preparing for a big event dito. Kaya nga the lesson is we are preparing for our event. As the lesson in our tinatawag na text na Moses gather the people, no? Para lang sabihin na let's us prepare for the big event. Na hindi natin ito dapat baliwalain. Preparing us, sanctify ourselves. Sanctify ourselves in the sense na let us go to the event na malinis yung puso natin. Set aside every differences. Set aside every problems sa bahay. Kung may problema ka sa trabaho, sa bahay, family, but when you go to the event, focus on God's Word. Focus on the event. Focus on the missions. Focus on listening to the Word of God. So, I hope tayo po ay natuto at naintindihan natin that the big event is still approaching. So, yung preparation still there. Hindi dapat mawala yung ating preparation. Yung excitement ng preparation of this event is matter. Kasi kung hindi ka na excited, hindi ka na magdadala ng bisita. Hindi ka na mag-prepare ng mga damit mo. Hindi, baliwala na sa'yo yung mga palapit na event. So we hope na still nandoon pa rin yung init ng ating excitement sa paparating nating event. So let us all stand